Alam mo kaibigan, napapansin ko parang may isang sakit na kumakalat sa ating panahon ngayon. Hindi ito virus. Hindi ito nakukuha sa ubo o lagnat. Ito yung sakit ng more. O gusto ko pa, yung pakiramdam na parang laging kulang. Lord, sana mas malaki pa ang sweldo. Lord, sana mas bago yung cellphone ko. Sana mas malaki yung bahay ko. Para kang tumatakbo sa treadmill, pagod na pagod ka na sa kakatakbo, pero wala ka namang napupuntahan. Hinahabol mo yung finish line, pero hindi mo maabutan kasi yung finish line, gumagalaw. Pag narating mo na, tatakbo na naman siya. Kaya may panibagong finish line ka na naman, nahahabulin. Nakakapagod, di ba? Ramdam nyo ba yung bigat nun? Yung tipong nakuha mo na yung gusto mo kahapon, pero ngayon parang kulang na naman. Kaya napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon. At nagpapatuloy tayo sa ating series na Proverbs for Real Life. At ang title ng mensahe natin today ay Wisdom in Contentment. Ano ba ibig sabihin nito? Ang wisdom in contentment ay hindi lang yung pagsasabi na magtiis na lang tayo, andyan na yan eh. No, hindi ganon. Hindi din ito mediocrity. Pwede na yan, okay na to, basta tapos na. No, hindi yan contentment. Kundi yan ay mindset na low quality ang trabaho o effort. Kasi hindi ka naman naghahangad ng higit pa. Kaibigan, hindi yan ang contentment na tinuturo ng Biblia. Ang Diyos natin ay excellent God. Kaya hindi siya natutuwa sa mediocre na buhay. Ang mediocrity ay may kinalaman sa quality ng effort mo kasi kulang-kulang ang binibigay mo. Tinatamad o kaya bara-bara. Ang contentment naman ay may kinalaman sa estado ng puso mo pagkatapos mong ibigay ang best mo. Halimbawa, ang isang estudyante, kung mediocrity ang paiiralin niya, sasabihin niya, Lord, may contentment naman ako. Kahit pasang-awa na lang, kahit 75 na lang, okay na. Basta makapasa. Kaya ang gagawin niya, hindi siya mag-aaral ng mabuti. Magmo-Mobile Legends lang yan o kaya Roblox buong gabi bago ang exam. Tapos kapag mababa ang nakuha, sasabihin niya, I'm content. Mali yun. Hindi yun ang contentment. Ang tawag doon ay katamaran. Pero kung may true biblical contentment, ang estudyante na yon, naku, ganito ang mangyayari. Mag-aaral siya ng todo. Ibibigay niya yung best niya dahil ang pag-aaral ay worship kay Lord. Pagkatapos ng exam, kung ang nakuha niya ay 95, magpapasalamat siya. Pero kung ang nakuha niya ay 85, kahit nag-effort na siya ng todo, hindi siya madudurog. Hindi siya madidepress. Sasabihin niya, Lord, I gave my best. Thank you for this grade. My value is not in my grades but in you. Nakita mo yung diferensya? Nag-effort siya, hindi siya mediocre. Pero payapa ang puso niya sa kahit anong resulta. Yun ang contentment. Ang wisdom in contentment ay ang peaceful acceptance ng kalooban ng Diyos habang ginagawa natin ang ating tungkulin ng buong husay. Ang wisdom in contentment ay hindi pagtitiis na parang martir. Yung tipong, hay nako, tiis-tiis na lang sa asawa kong masungit kasi may contentment ako. No, hindi ganon. Ang contentment ay aktibo. Sinasabi nito, mahirap ang sitwasyon ko, pero dahil kasama ko ang Diyos, may kagalakan ako at gagawin ko ang tama sa sitwasyong ito. Kaya kaibigan, huwag nating gamitin ang contentment para maging lazy Christians, kundi i-pursue natin yung excellence kasi deserve ng Diyos ang best natin. Tama ba? At matapos nating ibigay ang ating best sa trabaho, sa pag-aasawa, sa ministry, ay makukontento tayo sa resulta. Kasi ang Diyos ang bahala dito at magtitiwala tayo na mas alam niya kung ano makakabuti sa atin. Yun ang biblical contentment. Kaya nga, tapusin mo ang mensahe na ito, kaibigan, kasi naniniwala ako na babaguhin nito ang perspective mo sa pera, sa trabaho, at sa relasyon mo sa Diyos. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay
i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So, paano ba natin isasabuhay ang karunungan sa pagiging kontento? Una, pray for the middle ground. Alamin mo at i-define mo para sa'yo kung ano ang sapat na. Kasi kung hindi mo alam kung ano ang enough, para kang tumatakbo sa isang karera na walang finish line. Pagod na pagod ka na, pero yung hinahabol mo, layo ng layo sa'yo. Hindi ka matapos tuloy ng pag-abot sa gusto mo. Pangalawa, fear the danger of excess. Kailangan nating aminin na minsan nakakalason o toxic ang sobrang tagumpay. Bakit? Kasi kapag sagana tayo, nagkakaroon tayo ng false sense of independence. Yung akala mo, kaya mo nang mabuhay ng sarili at hindi na kailangan ang Diyos. Pangatlo, fear the danger of desperation. Huwag nating maliitin ang temptation na dala ng kakulangan. Matututo kasi tayong mag-compromise kapag nahirapan tayo. So, pag-usapan muna natin ang una. Pray for the middle ground. Basahin natin ang Proverbs 38. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Grabe ang prayer na ito, sabi ni Agur. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Ang ibig sabihin ng middle ground ay yung sakto lang. Yung hindi ka sobrang hirap na wala ka nang makain. Pero, hindi ka rin sobrang yaman na nalulula ka na sa pera at nakakalimot ka na sa Diyos. Ang tawag dito sa Hebrew ay shaki. Ang ibig sabihin nito ay appointed portion o daily ration. Para mas madaling intindihin, isipin nyo yung baon na hinahanda ng nanay para sa anak niya sa school. Alam ng nanay kung ano yung sapat na baon para sa anak niya. Hindi niya ito bibigyan ng isang sako ng kanin kasi mabibigatan yung bata. Hindi niya kayang buhatin yon, pero hindi rin naman niya ito bibigyan ng isang butil lang ng kanin kasi magugutom yung bata. Bibigyan niya ang bata ng eksakto lang para maging malakas siya sa araw na iyon. Ganyan mag-isip ang Diyos para sa atin. Pero aminin natin, minsan mahirap itong tanggapin. Tama ba? Kasi sa mundo natin, parang laging sinasabi na the more, the better. Mas maraming laruan, mas masaya, mas malaking bahay, mas okay. Pero totoo nga ba yun? Tingnan mo, sabi ni Benjamin Franklin, content makes poor men rich. Discontent makes rich men poor. Isipin nyo to, may dalawang bata. Yung isa, punong-puno ng laruan ang kwarto. May robot, may video games, lahat meron na. Pero nakasimangot siya. Nagdadabog at sinasabing, wala akong malaruan, ang boring. Mayaman siya sa laruan, pero mahirap ang puso niya. Kasi, hindi siya masaya. Tapos tingnan nyo, yung isang bata, isang simpleng karton lang ang hawak. Pero ginawa niyang kotse-kotsehan. Ginawa niyang bahay-bahayan. Tuwang-tuwa siya. Kahit karton lang ang meron siya, pakiramdam niya, nasa kanya na ang lahat. Yan ang ibig sabihin ng contentment. Pwede kang maging simple lang ang buhay, pero daig mo pa ang hari sa sobrang saya at peace of mind. Kaya ang tanong, bakit tayo natatakot mag-pray ng, Lord, sapat lang po ang ibigay nyo? Kasi akala natin, tayo ang mas nakakaalam na makakapagpasaya sa atin. Gusto natin tayo ang masunod. Pero pakinggan mo ito. Ang payo ng isang philosopher na si Epictetus, sabi niya, I am always content with what happens. For I know that what God chooses is better than what I choose. Parang ganito yan. Di ba kapag bata ka, gusto mong kumain ng candy at chocolate para sa dinner. Masarap yon sa panlasa mo. Pero hindi pumapayag ang daddy at mommy. Sinasabi nila, hindi pwede gulay at kanin ang kakainin mo. Bakit? Kasi alam nila kung ano mas mabuti para sa'yo. Mas marunong sila kaysa sa atin. Ganyan din si Lord. Minsan, hindi niya binibigay ang sobra. Kasi alam niya hindi natin yon kakayanin.
o makakasama yon sa atin. Ang wisdom ay ang pagtitiwala na, Lord, kung anong nasa plato ko ngayon, ito ang best para sa akin. Si Randy Alcorn noong 1990, isa siyang sikat na writer at pastor. Kumikita siya ng malaki sa mga libro niya. Milyon-milyon ang royalties na pumapasok sa kanya. Mayaman na sana siya. Pero meron siyang pinaglalaban. Ayaw niya sa abortion o pagpatay sa mga baby sa sinapupunan. At dahil sa pagpoprotesta niya, pinagmulta siya ng korte. Alam mo, dito siya nasubok. May dalawang choice siya. Unang choice, babayaran niya yung multa. Kung babayaran niya, tapos na yung kaso. Mananatili sa kanya ang rights ng mga libro niya at tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng milyon-milyon sa bulsa niya. Pwede siyang manatiling namumuhay sa marangyang buhay. Tuloy ang business. Now, tingnan mo yung pangalawang choice. Huwag bayaran ang multa dahil ayaw niyang mapunta ang pera niya sa abortion clinic. Pero kung hindi siya magbabayad, kukunin ng gobyerno ng pilit ang pera mula sa sweldo niya at royalties niya. Ang tawag dito ay garnishment. Alam mo, ginawa niya? Pinili niya ang mahirap na daan. Yung pangalawang choice. Kaya ang ginawa niya para hindi makuha ng korte ang pera niya at mapunta sa kasalanan ng abortion, pinutol niya ang source ng yaman niya. Nag-resign siya bilang pastor, binitawan niya ang ownership ng mga libro niya, namuhay siya na ang sweldo ay minimum wage lang. Yung pinakamababang sweldo. Bakit? Kasi sa batas, hindi pwedeng kumpiskahin ng korte ang sweldo kapag minimum wage lang. Kasi pangkain na lang niya yon. Alam mo, sa mata ng ibang tao, parang talunan siya. Kawawa naman siya. Sayang naman yan, Randy. Ang yaman mo na sana kung nagbayad ka na lang. Pero alam mo, para sa kanya, mas mahalaga ang pagsunod kay Lord kaysa sa pera. At napatunayan niya ang sinabi ni Erwin Lutzer. Sabi ni Erwin, better to be content with poverty than to die a slave to wealth. Grabe, no? Ayaw niya maging alipin ng pera. Kaya pinili niya maging mahirap pero malaya naman ang konsensya. Kaysa maging mayaman pero alipin ng pera. So, anong ending? Si Randy Alcorn, ang isa sa pinakamasayang tao ngayon. Natutunan niya na kahit simple lang, sapat na si Lord. Isa pang napakagandang halimbawa ay ang kwento mula kay Charles Spurgeon. Tungkol sa isang matandang babae na nakatira sa munting kubo. Tawagin natin siyang contented lola. Isang araw, kakain na siya ng hapunan. Naku, walang lechon, walang fried chicken, walang spaghetti. Ang nasa mesa lang niya ay isang kapirasong tinapay at isang basong tubig. Pero bago siya kumain, itinaas niya ang tinapay at tubig. Nakangiti siya at umiiyak sa tuwa. Sabi niya, Lord, grabe! Ano to binigay mo sa akin? Tubig at tinapay, tapos kasama pa kita. Thank you! Thank you, Lord! Imagine mo yun? Tinapay at tubig lang. Pero para sa kanya, piyesta na yon. Bakit? Kasi naiintindihan niya yung prayer ni Agur. Hindi siya sobrang yaman para makalimot sa Diyos. Hindi rin siya sobrang hirap para mawalan ng pag-asa. Nasa middle ground siya. Nasa kanya ang tinapay para sa katawan at nasa kanya ang Panginoong Hesus, ang tinapay ng buhay. Amen ba? Naalala nyo ba nung nasa disyerto ang mga Israelita sa Bible, binibigyan sila ni Lord ng pagkain na mana mula sa langit. Ang instruction ni Lord, kumuha lang kayo ng sapat para sa araw na ito. Bawal mag-imbak para bukas. Kapag kumuha sila ng sobra dahil sa takot o kasakiman, ano nangyayari? Nabubulok at inuud yung pagkain. Bakit? Kasi tinuturuan sila ni Lord na magtiwala. Araw-araw may provision. Huwag ka na mag-ipon. Lapit ka lang sa akin araw-araw. May sagot ako sa iyo. Kaya nga sa Lord's Prayer, ang turo ng Panginoong Hesus ay, give us this day our daily bread. Pansinin mo, daily bread, hindi give us this day our monthly grocery. No. Gusto ni Lord na araw-araw tayong lumalapit sa Kanya. Parang batang humihingi ng baon sa tatay niya araw-araw. Bakit? Kasi doon nabubuo ang relationship. Kaya nga, paano natin i-apply ito sa ating pamilya? Una, define your enough. Ano ba yung sapat? Umupo kayo sa hapagkainan at pag-usapan nyo ng seryoso. Ano ba talaga ang kailangan natin para maging masaya? Mag-usap kayo magpapamilya. Kailangan ba talaga natin ng bagong gadget? Isipin mo ito, kaibigan. Bibili ka ng pinakabagong cellphone ngayon. Ang saya-saya mo, di ba?
Ang bango pa ng box, iniingatan mo, ayaw mo magasgasan. Feeling mo, kumpleto na ang buhay mo. Pero pagkalipas lang ng 6 na buwan, may ilalabas na namang mas bago. May dagdag na camera, mas mabilis ng konti. Bigla yung hawak mong cellphone na dati tuwan-tuwa ka, ngayon parang luma na agad sa paningin mo. Tama ba? Hindi ka na masaya. Gusto mo na namang palitan. Yan ang patibong o trap ng mundo. Ang walang katapusang upgrade na hindi naman totoong nagbibigay ng kagalakan na pangmatagalan. Para yung butas na timba. Kahit anong buhos mo, hindi napupuno. Kaya tanungin ninyo sa inyong pamilya, ang sapat ba ay yung nakakasunod sa uso o yung mas lumalalim ang koneksyon sa pamilya natin? Baka naman kaya tayo laging kulang sa budget ay dahil habol tayo ng habol sa bagay na hindi naman talaga nakakapuno ng joy sa puso natin. Ba ang kailangan natin ay hindi upgrade ng gamit, kundi upgrade ng oras na magkakasama. Kaibigan, define your enough. Isulat nyo kung ano ang sapat at panindigan nyo yun. Pangalawa, practice daily thank you. Kapag dumating ang sweldo, maliit man o malaki, sabihin nyo, Lord, thank you. Sapat ito kasi galing sa'yo. Kung kulang, magtitiwala kami. Kung sobrang, magbibigay kami, mag-share kami. Kaibigan, ito yung pinakamahirap gawin. Madaling magpasalamat kapag may bonus. Madaling magpasalamat kapag promoted ka. Pero paano kapag hawak mo na ang payslip mo, tapos nakita mo, ang daming kaltas? Diyan nasusubok ang ating puso. Kapag ang puso mo ay puno ng reklamo, ano ba yan? Kulang na naman. Kaibigan, pag ganito ang puso natin, para nating sinasabi, Lord, hindi ka marunong. Lord, pinabayaan mo ako. Lord, kuripot ka. Masakit pakinggan, pero yan ang translation ng reklamo natin. We are insulting the provider. Pero kapag nakita mong kulang sa computation mo at pinili mong sabihin, Lord, thank you. Sa mathematics ko kulang ito. Pero sa mathematics mo, alam kong bubuuin mo ito. Kaibigan, that is faith. At yan ang faith na nire-reward ng Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Diyos na nagpapakain sa bilyong-bilyong ibon sa himpapawid, araw-araw, nang walang sweldo, wala silang SSS, ay hindi pababayaan. Ano pa kaya tayong mga anak niya na tinubos niya ng sarili niyang dugo? Kaya kapag kulang, huwag kang magpanik, magtiwala ka. Sabihin mo, Lord, this is an opportunity for a miracle. Hindi ko alam kung paano pagkakasyahin ito, pero kung kilala ko ang nagbigay nito, magkakaroon ako ng peace. You will sustain me. Check your heart. Pakinggan mo ang prayer mo. Kaibigan, puro ba, Lord, pahingi nito, pahingi niyan. Kaibigan, subukan mong palitan yan ng, Lord, salamat po, sapat ka na. Kaibigan, ito yung puso ng Diyos para sa atin. Bakit ayaw niya tayong sobrang yaman na makakalimot o sobrang hirap na mapipilitang gumawa ng masama? Dahil mahal na mahal niya tayo. Ayaw niyang masira tayo ng pera. Ayaw niyang lumayo tayo sa Kanya. Kaya kung ikaw ngayon ay pagod na sa kahahabol sa more, tumigil ka muna. Huminga ka ng malalim. Lumapit ka kay Lord at sabihin mo, Lord, patawad. Kung hindi ako nakokontento, kayo po ang sapat sa akin. Kung ano ang meron ako ngayon, tatanggapin ko ito na may pasasalamat. Yan ang wisdom. Yan ang tunay na yaman. So, paano ba natin isasabuhay ang karunungan sa pagiging kontento? Una, pray for the middle ground. Pangalawa, fear the danger of excess. Kaibigan, napag-usapan natin kanina yung middle ground, yung sapat o sakto lang. Pero aminin natin, minsan naisip natin, Lord, okay lang naman kahit sumobra eh. Kaya ko namang i-handle yan. Mas maganda nga kung sobra-sobra, di ba? Akala kasi natin, ang kasaganaan ay laging blessing. Pero alam mo, si Agur, puno ng wisdom. Nakita niya na may nakakatakot na trap kapag nasobrahan ka sa yaman. Sabi ni Agur sa Proverbs 39, baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? Wow! Kaibigan, ang danger of excess ay spiritual amnesia o pagkalimot sa Diyos na dulot ng sobrang kabusugan o kasaganaan. Ito yung punto na dahil wala ka ng kailangan, akala mo wala ka na ring Diyos na kailangan mo. Isipin mo ito, parang isang batang nawawala sa mall, may isang bata na namasyal sa malaking shopping center, kasama magulang niya. Kaya lang sa sobrang laki ng mall at dami ng tao, nakahiwalay sila, nawala yung bata. Siyempre, taranta yung mga magulang, iyak sila ng iyak.
takbo dito, takbo doon, pinatawag sa guard, paki-page nga po yung anak namin, nawawala. Alam mo, nahanap naman agad ng security guard yung bata. Dinala siya sa opisina ng mga guard habang hinihintay ang parents. Tapos, para tumigil ang bata sa pag-iyak, binigyan siya ng isang napakalaking ice cream na nasa cone. Takot, tuwan-tuwa yung bata. Kain siya ng kain. Nakangiti, ang sarap ng ice cream. Nung dumating yung mga magulang niya sa opisina, pawis na pawis sila. Umiiyak at niyakap yung bata ng mahigpit. Alam niyo nangyari? Biglang umiyak yung bata. And then nagulat yung guard. Sabi ng guard, grabe. Parang hindi niya alam na nawawala siya hanggat hindi siya nahanap. Kasi busy siya sa pagkain ng ice cream. Kaibigan, ganyan na nangyayari sa atin kapag excess o sobra-sobra ang yaman. Yung ice cream, yan ang pera. Tagumpay, gadgets, karangyaan. Sa sobrang sarap ng buhay, sa sobrang enjoy natin sa ice cream ng mundo, hindi natin namamalayan na nawawala na pala tayo. Hiwalay na pala tayo sa Diyos. Ganyan si Zacchaeus sa Bible. Bago siya nakilala ng Panginoong Yesus, mayaman siya, powerful. Nasa kanya na lahat ng ice cream na gusto niya. Pero naliligaw siya. Hindi niya alam na kailangan niya ng Savior hanggat hindi siya tinawag ng Panginoong Yesus. Kaibigan, ito yung panganib. Ang yaman ay pwedeng maging painkiller. Tinatanggal nito ang sakit. Kaya akala mo okay ka. Manhid ka na pero hindi mo alam. May cancer ka na pala sa kaluluwa. Maraming tao ay lumapit sa Diyos. Pero hindi nila alam na kailangan nila ang Panginoong Yesus. Akala nila, hindi nila kailangan ng Diyos kasi busog na busog sila. Kaya sinabi ni Agur, baka itakwil kita, Lord. Sa Hebrew, ang salita ay kahas. Ibig sabihin ay to deny o magkaila. Kaibigan, hindi ito yung galit ka sa Diyos. Kundi ang ibig sabihin nito ay kinalimutan mo siya. Itatanong mo, sino ba si Yahweh? Ito ay tanong ng kayabangan. Parang sinasabi mo, sino siya para utusan ako? Hawak ko ang mundo ko. Ako boss dito. Kaya nga, sabi ni Albert Barnes, the evil of riches is that they lead men to a false standard of duty. And so, to do that, forgetfulness of God. Alam mo kaibigan, hindi lang pagkalimot ang panganib ng excess. May mas matindi pa. Ang sobrang yaman, kung hindi tayo maingat, alam mo, nagiging patibong o trap. May isang kilalang author na nagkwento ng karanasan niya sa Niagara Falls. Ang Niagara Falls ay isang napakalaki at napakalakas na waterfalls. Isang araw, panahon ng winter o taglamig, ang tubig sa ilog papunta sa falls ay puno ng malalaking tipak ng yelo. Tapos, sa loob ng mga yelong yon, naku, may mga patay na isda na naka-freeze na doon sa loob ng yelo. Tapos, inaanod na sila papunta na doon sa falls. Now, napansin ng author na ang daming mga ibon, mga seagulls na nakatungtong sa mga yelo na yon. Habang umaagos ito sa ilog, naku, tuwan-tuwa yung mga ibon. Grabe, libreng pagkain. Tutukain lang nila at babasagin ang yelo at makukuha na nila ang isda sa mga yelo. Habang palapit ng palapit yung yelo sa bangin ng waterfalls, kampante lang yung mga ibon. Siguro inisip nila, kaya ko lumipad anytime, malakas ang pakpak ko. Sulitin ko muna tong pagkain. Isang ibon ang pinanood ng author. Sige, ang kain niya. Enjoy na enjoy sa excess o dami ng pagkain. Nung nasa bingit na ng falls ang yelo, ibinuka na nung ibon ang malalaki niyang pakpak para lumipad. Pero walang nangyari. Pumalag-palag siya. Pinagpag niya ang pakpak niya ng buong lakas. Pero hindi siya makaalis. Bakit? Dahil sa tagal niyang nakatungtong sa yelo. Habang kumakain, na-freeze na pala ang mga kuko niya sa yelo at dumikit na ito ng tuluyan. At dahil huli na ang lahat, kasamang nahulog ang ibon sa napakalalim at napakalakas na waterfalls. Namatay siya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil masyado siyang kumapit sa pagkain ng matagal. Mga kaibigan, ganito yung sinasabi ng Colossians 3:2. Set your minds on things above, not on earthly things. Ang excess o sobrang yaman, parang yung isda sa yelo. Masarap, nakaka-enjoy. Pero kung hindi tayo maingat, kung hindi natin siniset yung mind natin sa taas, matatrap tayo. Habang nag-e-enjoy tayo, unti-unti na palang nade-develop ang puso natin na dumikit sa mundo. Naninigas na pala ang mga claws natin.
Akala natin kaya nating bitawan ng pera anytime. Sinasabi natin, Lord, love pa rin naman kita. Pera lang to. Pero kapag tinawag ka na ni Lord na mag-sacrifice, kapag sinabi ni Lord na iwan mo yan at sumunod ka sa akin, doon mo marirealize, hindi ka na makalipad. Nakagluo na ang puso mo sa yaman. Kaibigan, ang blessing, kapag minahal mo ng higit sa nagbigay sa'yo, nagiging sumpayan. Ang mga magagandang bagay dito sa mundo ay parang trap na nagiging sobrang attached tayo dito nang hindi natin namamalayan. Sabi nga ni Matthew Henry, when we consider how those who have abundance are prone to abuse the gift, Agor's prayer will ever be found a wise one. Tama naman siya. Kaya nga, tanungin natin ang sarili. Ako ba yung batang may ice cream na hindi alam na nawawala na? Ako ba yung ibon na masyado nang dikit sa isda ng mundong ito? So, ang tanong, paano natin lalabanan ang danger of excess at may iwasang manigas ang puso natin sa yaman? Una, practice aggressive giving. Maging mapagbigay, itong anti-freeze para sa puso. Kapag pinagpala ka ng sobra, wag mong itaas ang standard of living mo. Mas magandang kotse, mas malaking bahay. Sa halip, itaas mo ang standard of giving mo. Every time you give, you are flexing your wings. You are telling your money, hindi ako nakadikit sa'yo, hindi kita boss, kundi alipin lang kita para sa gawain ng Diyos. Instrumento lang kita para mapapurihan ko ang Diyos sa buhay ko. At magamit ko ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi sa Mateo 6:20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Pangalawa, regular dependence checks. Ano yung regular dependence checks? Tanungin natin ang sarili. Kung mawala ang trabaho ko bukas, guguho na ba ang mundo ko? Kung ang sagot mo ay oo, baka sa trabaho ka nakakapit, kaibigan, at hindi sa Diyos. Tingnan mo, sabi, Proverbs 11:28, malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ito yung mga nakakapit sa kanyang yaman. Kaibigan, sa Diyos ka magtiwala at hindi sa yaman upang hindi ka mapahamak. Pangatlo, acknowledge God daily. Bago mo gastusin ang piso mo, sabihin mo, Lord, sa'yo po ito. Acknowledge God. Paano ko ito gagamitin para sa iyo? Alam mo, kapag hawak natin ng pera, nakakaramdam tayo ng power. Pakiramdam natin, boss ako, kaya kong bilhin ito. Ito ang delikado, kaibigan. Kasi dito nagsisimula ang pagkalimot sa Diyos. Kaya ang practice ng acknowledge God daily ay ang paglipat ng mindset mula sa pagiging owner papunta sa pagiging manager. Hindi sa atin yan. Manager lang tayo. Kaya nga, bago mo i-swipe ang card mo, bago mo i-click ang checkout sa Shopee o Lazada, o bago mo iabot ang bayad sa cashier, huminto ka muna ng 1 segundo. Tingnan mo yung bibilhin mo. Tingnan mo yung presyo. Tapos kausapin mo yung tunay na boss. Sabihin mo, Lord, manager lang po ako. Kayo ang may-ari ng wallet na ito. Approve po ba sa inyo ang paggastos na ito? Bakit kailangan ito? Kasi hindi ka pwedeng maging Christian pag linggo tapos atheist sa paggastos. Tama ba? Maraming kasi sa atin, praise the Lord sa church. Pero pagdating sa mall, may money, may rules. No. Ang bawat piso ay galing sa Kanya. So, every spending decision is a spiritual decision. Kaya ipag-pray mo, sasabihin mo, kung bibili ka ng pagkain para sa pamilya, kaya mo bang sabihin, Lord, sa'yo ito. Salamat po sa pagkain. Kapag kaya mo ipag-pray, sige, bilhin mo. Kung manlilibre ka ng kaibigan para i-encourage siya, kaya mong sabihin, Lord, sa'yo ito. Gagamitin ko po para makapag-counsel ako sa kanya at makapagbahagi ng kaligtasan. Kapag kaya mo ipag-pray yan, sige, bilhin mo. Pero kung bibili ka ng isang bagay na alam mong luho lang, o magsusugal ka, o gagastusin mo sa bisyo, subukan mo sabihin, Lord, sa'yo ito. Itataya ako sa loto. O Lord, sa'yo ito. Iinumin ko hanggang malasing ako. Diba hindi mo masabi? Hindi mo mapag-pray? Hindi mo masikmura? Hindi mo kayang idikit ang pangalan ni Lord sa bagay na walang kabuluhan? Kung hindi mo kayang i-offer kay Lord ang bibilhin mo, wag mo bilhin. Ibig sabihin, excess na yan. Ibig sabihin, papunta ka na sa danger zone.
Kaya nga sa tuwing gagastusin mo ang piso mo na may paalam kay Lord, pinapatay mo yung pride sa puso mo. Sinasabi mo sa sarili mo, wala po akong pagmamay-ari, Lord. Sa'yo po galing ito. Kaibigan, sa susunod na bibili ka, kahit kape lang, o magbabayad ng kuryente, bulong mo kay Lord, Lord, your money, your glory. Yan ang secret para hindi dumikit ang puso mo sa yaman. Kahit gaano pa kalaki ang laman ng bank account mo, alam mo, safe ka. Kaibigan, God is not against rich people. Abraham was rich. David was rich. Pero against ang Diyos kapag ang yaman na ang nagmamay-ari sa'yo. Kung ikaw ngayon ay nasa posisyon na sagana, ay mag-ingat ka, kaibigan. Baka yung blessing ay nagiging curse na dahil inilalayo ka nito sa prayer closet mo. May nagsabi, the most dangerous place to be is not in the valley of need, but on the mountain top of self-sufficiency without God. Kaya kung nararamdaman mo na parang frozen na ang puso mo, na mas mahalaga na ang trabaho kaysa kay Lord, walang patid yung trabaho mo, palagi kang overtime, na ayaw mo nang bumitaw sa material things, kaibigan, magsisi ka, repent, nakakalimutan mo na ang Diyos. Huwag mong hintayin mahulog ka sa bangin, bumalik ka sa paanan niya at sabihin mo, Lord, tunawin mo ang yelo sa puso ko, ikaw lang kailangan ko. Lahat ng ito ay basura kung wala ka. Protect your heart. Fear the excess that leads to forgetting God. So, paano ba natin isasabuhay ang karunungan sa pagiging kontento? Una, pray for the middle ground. Pangalawa, fear the danger of excess. Lastly, pangatlo, fear the danger of poverty. Tuloy natin ang panalangin ni Agur sa Proverbs 39, doon sa pangalawang bahagi. O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Kaibigan, ang danger of poverty ay hindi lang basta gutom o kawalan ng pera. Ang tunay na panganib dito, alam mo kung ano? Desperation. Ito yung sobrang gipit ka na, kaya napipilitan kang kumapit sa patalim. Natutokso kang gumawa ng shortcut o compromise. At dahil doon, nadudumihan mo ang pangalan ng Diyos. Para mas maintindihan natin kung gaano kadelikado ang desperation, may kukwento ako sa'yo. Isang araw, may isang hunter na nakakita ng malaking oso o bear sa gubat. Itinaas niya yung baril niya, inasinta niya yung oso. Hihilahin na sana niya yung gatilyo nang biglang magsalita yung oso. Sabi ng oso, teka lang, kaibigan, wag mo muna akong barilin. Baka pwede naman natin pag-usapan to. Ano ba talaga gusto mo? Binaba nung hunter yung baril niya at sinabi, gusto ko ng fur coat, ginaw na ako. Gusto ko yung balat mo. Gusto kong jacket yan. Nagawa sa balahibo mo kasi giniginaw ako. Kailangan ko na yan. Sumagot yung oso. Ah, ganun ba? Madali lang yan. Ako naman, ang gusto ko lang naman ay full stomach. Gusto ko lang naman mabusog. So, pareho naman tayong may gusto, di ba? Parehas tayong may pangangailangan. Let's negotiate. Pag-usapan natin ito. Mag-compromise tayo. Pumayag yung hunter. Umupo sila at nag-usap. Pagkatapos ng ilang oras, tumayo yung oso at naglakad palayo ng mag-isa. Alam mo, successful ang negotiation. Bakit? Kasi yung oso busog na. Nakuha niya yung full stomach. At yung hunter, ayun, nasa loob na ng tiyan ng oso. So, technically, suot na niya yung balahibo ng oso. Nakuha ba nila pareho ang gusto nila? Oo, pero namatay yung hunter sa proseso. Mga kapatid, ganyan ang negotiation with Satan. Kapag gipit tayo, kapag desperado tayo, lumalapit ang kaaway. Bumubulong yan. Usap tayo. Huwag tayo masyadong strict sa Bible. Gipit ka, di ba? Sige na, gawin mo na yung illegal na deal na yan. Sige na, dayain mo na yung tax na yan. Sige na, pumatol ka na sa may asawa para may financial support ka. Sasabihin niya, compromise lang. Solusyonan natin ang gutom mo. Akala mo na nanalo ka kasi nasusolusyonan ng problema mo sa pera. Pero, ang hindi mo alam, kinakain ka na pala ng sistema. You get the quote, but you lose your life. Kaibigan, we cannot compromise the church with the world. Tandaan mo ito, some things are non-negotiable. Pero teka, Kuya Mike, minsan, hindi naman agad-agad malaking kasalanan, di ba? Minsan, maliliit lang. Kaya nga, dito pumapasok yung panganib ng small compromises. Unti-unti, hindi mo namamalayan. Sanay na sanay ka na sa compromise na yan.
May isang wild duck sa bansang Norway. Tuwing taglamig, lumilipad ang mga wild ducks na ito papuntang south para hindi sila mamatay sa lamig. Sama-sama sila, naka-formation sa paglipad. Malalakas sila lumipad. Isang araw habang lumilipad sila, may isang duck na tumingin sa baba. Nakakita siya ng isang barnyard o kulungan ng mga hayop. Nakita niya na may naghagis ng mais sa lupa. Sabi nung itik, "Uy, libreng pagkain, bababa lang ako saglit. Kakain lang ako. Tapos hahabol ako sa inyo, sa group." Bumaba siya. Ang sarap ng mais eh. Hindi na niya kailangan maghanap. Iaabot na lang sa kanya. Dahil nasarapan siya, sabi niya, "Bukas na lang ako hahabol." Lumipas ang 1 linggo, 1 buwan, sarap na sarap siya sa buhay. Kain, tulog, tumaba siya ng tumaba. Isang araw, narinig niya yung kwak-kwak ng mga kasamahan niya sa ere. Bumabalik na sila. Sabi nung itik, "Ito na, sasama na ako ulit." Ibinukan niya yung pakpak niya. Pinagpag niya ng malakas. Pero hindi na siya makalipad. Sobrang bigat na niya. At nasanay na siya sa lupa. Sinubukan niya ulit, pero wala na. Hanggang sa tinignan na lang niya ang mga kasama niya na lumalayo. At sabi niya sa sarili, "Okay na rin dito. At least may mais." Kaibigan, ganyan ang desperation. Nagsisimula sa, "Saglit lang to, Lord. Gagawa lang ako ng konting magic para kumita." Hanggang sa nag-enjoy ka na sa mais ng mundo. Nasanay ka na sa comfort ng kasalanan. Ang tawag dito ay drowning in the mud. Nalulunod ka na sa putik, pero akala mo masarap pa rin. Kaibigan, wag mong hayaang mawala ang kakayahan mong lumipad para sa Diyos dahil lang sa libreng mais ng kaaway. So, masama ba maging desperate? Depende kung saan ka desperado. Kung desperate ka sa pera, delikado yan. Pero kung desperate ka kay Lord, naku, yan ang holy desperation. Gaya ng sinabi sa Psalms 42:1-2, "Kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos." Ano ba nai-imagine nyo kapag binabasa nyo ito? Isang cute na usa, tumatalon-talon sa damuhan, papunta sa ilog? No! Hindi yun ang picture dyan. Ang picture dyan ay isang usa na dehydrated na. Tuyong-tuyo yung lalamunan, nanghihina, gumagapang na sa init ng desyerto, hinahabol ng mga leon. Ang sigaw ng puso niya, "Tubig! Tubig! Kailangan ko ng tubig! Mamamatay ako pag wala akong tubig." Kaibigan, ganyan ka ba kadesperado sa Diyos? O baka kaya tayo natutuksong mag-sideline o gumawa ng hindi kalooban ng Diyos ay dahil ang desperation natin ay nasa pera. Di tayo desperado sa presensya ng Diyos. Kaibigan, tanda mo ito. Kung desperado ka sa Diyos, hindi ka papayag manatili sa putikan ng kasalanan. Kasi gutom na gutom ka sa Diyos. Gustong-gusto mo sa presensya niya. Ayaw mo nung kasalanan. Kaya dapat palitan natin ang worldly discontentment ng holy discontentment. Ano ibig sabihin nun? Malalaman natin sa kwento ni Max Lucado tungkol sa mga sumasakay sa eroplano. Karamihan daw kasi sa mga sumasakay sa eroplano, parang regular na pasahero lang. So, sumasakay, umuupo, kumakain ng biskwit, tapos bumababa na. Tapos sasabihin niya, "It was a nice flight." Ang ganda ng flight. Ganon din sa church. Papasok, makikipagkamayan, makikipagbatian, kakanta, makikinig, mananalangin, then sasabihin natin, "It was a nice service." Tapos uwi na. Pero alam mo, may isang bata, nakakaiba. Hindi siya gaya ng regular na pasahero ng eroplano. Pagpasok niya, tinanong niya agad yung flight attendant, "Excuse me po, pwede ko po ba makita yung pilot?" Grabe, wala siyang plano na basta lang umupo sa eroplano. Gusto niya makilala ang piloto. Gusto niya makita ang mga instrumento. Paano ito ginagamit ng piloto? Alam mo, narinig yun ng piloto, kaya pinapasok yung bata sa cockpit, pinaupo sa harap, pinahawak sa manibela. Grabing experience. Kaya paglabas ng bata, nanlalaki yung mata niya. Sigaw siya ng sigaw. Wow! Nakita ko yung pilot. Ang galing. Yung ibang pasahero, busy sa kwentuhan, busy sa gadgets, contented na sila sa upuan nila. Pero yung bata, hindi siya nakontento sa upuan lang. Gusto niyang makita yung piloto. Gusto niyang makilala ang pilot at gusto niyang makausap ang piloto at gusto niyang matuto sa pilot. Kaibigan, sa buhay na ito,
Huwag kang makontento na nakasakay ka lang. Huwag kang makontento na may trabaho ka lang o may pera ka lang. Huwag kang makontento na nagsisimba ka lang. No. Seek the pilot. Seek Jesus. Magkaroon ka ng holy discontent. Lord, hindi ako makukontento na hindi kita makikilala ng malapitan. Hindi ako makukontento na kumakain lang ako ng salita mo dahil may nagpapakain sa akin pastor o D-group leader. Kundi gusto ko ikaw mismo ang magpakain sa akin. Gusto ko matuto, gusto ko makipag-usap sa iyo at makinig. Gusto kita maranasan upang maipahayag din kita sa iba. Kaibigan, ang totoong desperation na makilala ang Diyos, hindi gagawa ng kalokohan para lang sa pera. Dahil mahal na mahal niya ang Diyos. Desperadong desperado siya sa Diyos. Uhaw na uhaw siya sa Diyos. Kasi alam niya na walang value ang pera kumpara sa makita at makilala si Lord. Ito ang sinasabi ni Jim Elliot, isang missionary na nagbuwis ng buhay niya. Sabi niya, "We are all sideliners, content to sit by and leave the enemies of God unchallenged. We are spiritual pacifists. The world cannot hate us. We are too much like its own. Oh, that God would make us dangerous." Wow! Grabe ang hamon na ito sa atin na maging dangerous daw tayo na Kristiyano. Hindi dangerous na kriminal ha, kundi dangerous sa mata ni Satanas. Na ayaw ng dyablo sa'yo kasi dumadami ang pumupunta sa langit kapag nakakausap ka. Dangerous ka kasi ikaw yung Kristiyano na kahit gipit, hindi kayang bilhin ng pera. Ikaw yung Kristiyano na kahit walang-wala, hindi magnanakaw kasi ang yaman mo ay ang Panginoong Yesus. Pero Kuya Mike, paano kung mahirap talaga ang buhay? Paano kung scarcity talaga? Does it mean pinabayaan na ako ni Lord? Hindi. Tandaan mo ang the rule of thirds na sinasabi ng Olympic athlete na si Alexis Pappas. Ano yun? Sabi ng coach niya, kapag naghahabol ka ng malaking goal, tulad ng Olympics, ganito yung mararamdaman mo. 1/3 of the time, feel good ka, masaya ka. 1/3 of the time, okay lang pakiramdam mo. Yung pwede na. Pero 1/3 of the time din, crappy o pangit ang pakiramdam mo, nahihirapan ka. Kapag ganyan na nararamdaman mo, ibig sabihin, you are doing fine. Nasa tamang landas ka pa din. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay parang Olympics. May araw na masagana, feel good. May araw na sakto lang, okay lang. At may araw na gipit o scarcity. Medyo crappy. Pero wag mo isipin na porket gipit ka ngayon, may mali na. Wag mong isipin na kailangan mo nang gumawa ng masama para umokay. No, it's part of the race. Sabi sa Ecclesiastes, ang happiness ay isang choice. Contentment comes from wanting what you have, not by having what you want. Ang ibig sabihin, kaya mong piliin na maging tapat at masaya kahit nasa crappy moment ka, crappy season, 1/3 season ng buhay mo. Bakit? Kasi kasama mo naman ng Diyos. So, paano tayo maninindigan sa gitna ng kakulangan? Una, reframe your lack. Ibahin mo ang perspective mo sa kakulangan. Kapag wala kang pera, wag mo isipin na pinabayaan ka na. Isipin mo ito na test of integrity. Sabihin mo, Lord, training ground ko po ito. Gusto mo makita kung kakapit ako sa patalim o kakapit ako sa iyo? Lord, pipiliin kita. Pangalawa, speak truth to fear. Kapag bumubulong ang takot na magugutom ka, sagutin mo ng Psalms 34:10. Ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom. Ngunit, silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi nagsasalat. Sino daw ang hindi nagsasalat o nagkukulang? Ayon sa talata, ay silang humahanap sa Panginoon. Kaibigan, hinahanap mo ba ang Panginoon? Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Alam niya ang pangailangan mo. He knows your needs, sabi ng Panginoong Yesus. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kung ikaw ngayon ay gipit na gipit at natutokso makipag-negotiate sa oso o sa dyablo, huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang makipag-deal. Huwag mo ipagpalit ang pangalan ng Diyos sa ilang libong piso. Huwag kang maging duck na na-stuck na sa putik. Lumipad ka ng mataas kasama ang Panginoong Yesus. Manalangin tayo ng gaya kay Agur. Lord, huwag po akong maging sobrang hirap na mapipilitan akong magnakaw.
Bigyan niyo po ako ng sapat. Ipakita niyo na kayo ang aking Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpo-provide. Kaibigan, trust Him today. He will not fail you. Narealize ko kung bakit mahirap para sa atin na makontento. Bakit? Kahit anong laki ng sweldo, kulang pa rin. Bakit kahit anong dami ng gamit, naghahanap pa rin tayo? Kasi merong butas na hugis Diyos sa puso natin. Ang problema, sinusubukan nating takpan ito ng pera, relasyon, tagumpay, bisyo. Hindi naman nagkakasya. Kasi infinite ang butas na yon. At finite lang ang mga bagay sa mundo. Temporary lang. Kaibigan, ang tanging makakapagpuno lang sa puso mo ay ang Diyos na infinite din, ang Panginoong Yesus. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians 4:11-13, natutunan ko maging kontento anuman ang aking kalagayan. Marunong akong maghikahos at marunong akong managana. Lahat ng ito ay kaya kong harapin dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Sino yung Kanya na nagpapalakas na sinasabi ni Pablo? Ang Panginoong Yesus. Siya ang ating middle ground. Siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Kung siya ang nasa puso mo, hindi ka na muling gugutumin, hindi ka na muling mauuhaw sa pagmamahal. Kung wala si Lord sa buhay mo, kahit bilyonaryo ka pa, mahirap ka pa rin. Kasi pag namatay ka, hindi mo madadala yung pera mo. Pero kung nasa Panginoong Hesus ka, kahit simple lang ang buhay mo, mayaman ka. Kasi pag namatay ka, may mansion ka sa langit na hindi nasisira. Kaibigan, kung mawala ang lahat sa'yo ngayon, trabaho, pera, bahay, may matitira pa ba sa'yo? Kung si Lord ang matitira, then you have everything. You are secure. Pero kung wala kang relasyon kay Lord, kapatid, delikado yan. You are flying blind. Huwag mong hintayin mag-crash ang buhay mo bago ka tumawag sa Kanya. Kaibigan, gusto mo bang maranasan ng true contentment? Gusto mo bang matigil na yung paghahabol sa wala? Lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Pagod na po akong maghabol sa mga bagay na hindi naman nakakapagpuno sa akin. Patawarin niyo po ako. Kung minsan mas minamahal ko ang blessing kaysa sa inyo. Patawarin niyo ako kung sa oras ng kagipitan nagdududa ako sa kabutihan niyo. Ngayon po, binubuksan ko na ang pinto ng aking puso. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo po yung aking yaman. Punan niyo po ang kakulangan ng puso ko ng inyong pagmamahal. Simula ngayon, hindi na ako maghahabol sa mundo. Susunod na po ako sa inyo. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Kaibigan, kung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, hawak mo na ang susi ng contentment. Umuwi ka sa bahay mo, tingnan mo ang pamilya mo, tingnan mo yung pagkain sa mesa at sabihin mo, Lord, thank you, sapat na po ito at higit pa, kasama na kita ngayon. Kaibigan, you are rich because you have Christ. God bless.